Kabanata 1181. Maganda ang pagkakagawa, Jack. Kailangan kong kausapin si Mister, sige na nga, bibigyan ka na lang ng bonus. Pinalakpakan ni Ethan si Jack sa balikat matapos purihin siya. Tuwang-tuwa siya nang makita ang mga kaguluhan na ilang sandali pa ang nakararaan ng mansyon ni Justin. Kinunan pa niya ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone at ipinadala ang mga ito Benjamin, na nakabalik sa ospital matapos makaalis sa pulisya istasyon. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng isang oras, at nang makabalik na sa ospital si Benjamin, mahimbing pa rin ang tulog ni Erisa. Wala siyang gaanong reaksyon nang makita niya ang mga larawan na ipinadala sa kanya ni Ethan. Wala siyang inaasahan na mas mababa pa. Maya-maya pa ay tumingin si Jack kay Ethan at itinuro dagdag pa niya, ginagawa ko lang ang pinakamainam kong gawin. Wala naman talaga, natawa si Ethan. Ngayong nagawa na natin ang ating trabaho, mag-iinuman na lang tayo. Nag-atubili si Jack, hindi ko pa nakikita ang mga bata sa loob ng isang taon na ang nakalipas habang. Gusto kong pumunta sa Yaleview. Ipinadala siya sa ibang lugar pagkatapos niyang bumalik mula sa Rutesea Village. Ngayon ang unang pagkakataon na siya ay ilang sandali pa ay tinawag na siya pabalik. Sa palagay ko wala ang mga bata sa Yaleview ngayon, kaya hindi mo sila makikita kahit na dumaan ka, sabi ni Ethan, nakangiti. Habang nag-iimpake sila at naghahanda na para umalis tanong ni Justin, nagtataka si Jake, nasaan na ang mga bata kong gayon? Dalawang lalaki ang nag-aalaga sa kanya sa bawat galaw ni Justin, umalis si Ethan para kumain kasama si Jack. Dinala ni Mr. Watts bumalik sila sa kanyang kinaroroonan, at doon sila titira sa gabi. Mukhang hintayin mo na lang bukas para makita mo sila. Napabuntong hininga si Jack, hulaan mo. Ibig kong sabihin, hindi ito katulad ko maaaring pumasok sa tirahan ng mga wat at hilingin na ibigay nila ang mga bata, tama. Inilagay niya ang mga sandata na karaniwan niyang dala pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang dibdib at sinabing, halika na, mag-ipon tayo ng isang uminom. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa kalungkutan. Ilagay ang, uminom ka na lang sa tabi mo ngayong gabi at maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo sa boss. Napatingin sa kanya si Jack. Ethan, manalo ka higit pa sa ginagawa ko, at ito ang unang pagkakataon na bumalik ako sa Delmore pagkatapos ng napakatagal. Seryoso ka bang naghihintay na bibigyan kita ng maiinom? Hindi ba dapat sino ba naman ang nagbibigay sa akin ng malaking pagtanggap? Sa pag-aaklas, may sasabihin lang si Ethan nang makatanggap siya ng text mula kay Benjamin, maganda ang pagkakagawa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa bagay na ito, at tuwang-tuwa siyang nagpakita sabi ni Jack, tingnan mo, Jack. Pinuri lang kami ni Mr. Graham. Paano ang tungkol sa hayaan natin siyang bumili ng inumin sa halip? Wala namang pakialam si Jack. Ang gusto lang niya ay uminom pagkatapos isang mahabang araw. Kausapin mo siya at tingnan mo kung ano ang sasabihin niya, hindi na mahalaga ito hanggat ako uminom ka na. Tinawagan ni Ethan si Benjamin. Tumagal ng ilang sandali para sa sumagot si Benjamin, ngunit nang makarating ang tawag, sinabi ni Ethan ng tupa, Mr. Graham, salamat kay Jack na nakuha namin ang operasyon na ito oras. Kakabalik pa lang niya sa Davao, mainit natin siyang tinatanggap. Hindi ito tinutulan ni Benjamin. Akala niya ay si Jack karapat-dapat siyang magpaputok ng singaw matapos ang lahat ng pagsusumikap na ginawa niya sa labas ng Delmore. Halika na at ilagay mo na lang sa tabi ng kumpanya. Natawa si Ethan at binigyan si Jack ng isang alam na tingin. Salamat, Mr. Graham. Mag-iinuman na tayo ngayon. Gusto ni Jake na kausapin si Benjamin, pero bago pa man siya pwede bang tawagin ang telepono, binaba ni Ethan. Wala nang panahon si Kuya Germs para marinig ang iyong ulat. Abala siya sa pag-aalaga kay Mrs. Graham. Kung wala namang mahalaga, ikaw baka bukas na lang ako mag-usap tungkol dito. Si Jack ang nagmamaneho. Ito ay isang bagay na mahalaga. Ito ay oras na para mag-aral ng mga recruit sa isla, at marami akong dapat gawin sabihin mo kay Mr. Graham. Natatawang sabi niya, kumusta na ang hitsura ng pananim sa pagkakataong ito? Ethan tanong niya dahil sa pag-aalala ng magiliw. Si Jack ang nag-aasikaso sa pag-aayos ng base, at paminsan-minsan lang dumadaan sina Benjamin at Ethan para sa inspection. May ilang magagandang tao, pero hindi naman ganoon kaganda noong araw na iyon ay nagbalik na tayo. Nalulungkot na inamin ni Jack. Hinawakan ni Ethan ang kanyang mga labi. Siya at si Jack ay mga lalaki na nagtiis ng hindi mabilang na mga labanan at nakaligtas. Hindi makatwiran na asahan ng mga kabataan ngayon ay makakamit ang parehong pamantayan. Hindi ka ba nag-aral sa pag-aaral?
Nakasimangot si Jack. Oo naman, pero ang bago ang mga recruit ay hindi sapat na mabuti. Dapat ipag-usapan mo yan kay Benjamin. Marahil ito ay isang bagay na may kakayahan, iminungkahi ni Ethan. Alam niya kung ano ang sitwasyon sa isla. Sa ngayon, may kakulangan sa mga recruit na may hilaw na talento sa ang patlang na ito. May mga tao lang na hindi naputol para sa trabaho, hindi gaano man kalupit ang rehimen ng pagsasanay. Ay disqualify ang mga hindi pumasa sa pagsusuri sa pagkakataong ito. Tandaan, palagi naming ginasto ang kalidad kaysa sa dami, dagdag ni Ethan para sa mahusay na sukat. Ang cream of the crop ang kailangan nila. Huwag kang mag-alala, hindi ako mawawala ng pag-asa sa kanila. Nangako si Jack, siya kahit kailan ay hindi na siya nag-aaway, lalo na pagdating sa pag-aaral, batayan. Kabanata 1182. Sina Ethan at Jack ay nagtungo sa kanilang karaniwang hunt. Mayroon silang inimbitahan din niya ang kanilang mga kaibigan, kabilang sina Kingsley at Sean. Sa ospital, natapos na ni Sean ang kanyang ward round, lumapit siya sa kwarto ni Erisa. Sinabi niya kay Benjamin, si Ethan at Anggang ay kumuha ng mga inumin ngayon. Gusto mo bang umalis? Hindi, sagot ni Benjamin. Nais niyang manatili sa tabi Erisa. Maaari kang pumunta nang wala ako. Binigyan siya ni Sean ng isang nakakaalam ng ngiti. Okay lang naman si Erisa ngayon. Sigurado ka bang ayaw mong umalis? Oo, sigurado ako. Tiningnan ni Benjamin si Sean, pagkatapos ay isinara ang pinto at nagtungo sa banyo para maligo. Hinawakan ni Sean ang kanyang mga kilay at bumaling sa pag-uusap mga bodyguard na nakatayo sa tabi ng pintuan, kukunin ko kayo ng hapunan sa daan pabalik. Ang mga bodyguard na ito ay kailangang manatili dito at protektahan sina Benjamin at Erisa ay palaging nagtitipon, kaya hindi sila makadalo sa pagtitipon. Nagpasalamat sila ng sabay-sabay, salamat, Mr. Bailey. Pagkatapos niyon ay nagpalit ng damit si Sean at nagtungo sa club. Nang makarating siya sa pintuan ng kwarto ay narinig niyang nagtanong si Jake Kingsley, Mr. Watts, bakit hindi mo dinala ang mga bata? Mangmang ka ba? Tumingin sa paligid mo. Si Benjamin ay patayin mo ako kung nalaman niya na dinala ko ang mga bata sa isang lugar na tulad nito, Kingsley, sabi niya, hinawakan niya sa ulo si Jake. Nagtataka siya kung nasaan ang common sense ni Jake. Nawala. Bakit may taong nasa tamang pag-iisip ang magdadala mga bata sa isang club? Hinawakan ni Jack ang likod ng kanyang ulo at sabi niya, gamitin mo ang mga salita mo, pare. Hindi mo na kailangang mag-ikot sa mga tao para gumawa ng isang punto. Napatingin sa kanila si Ethan na may kasiyahan. Nang mapansin niya nang makarating na si Sean ay agad siyang niyaya para uminom. Jack, matagal nang hindi nagkikita. Mukhang nakuha mo na Tanner, masayang bati ni Sean habang tinatasan niya si Jack. Sa ilalim ng mababang ilaw, ang balat ng lalaki ay may kulay olibo. Natawa si Jack, ang kanyang mga kalamnan ay nakakulong sa ilalim ng makinis, malumanay na balat. Malapit na ang exam, kaya sinipa ko na ang training sa mataas na gear. Nagpalitan ng maikling tingin sina Sean at Kingsley. Sila nakalimutan sana ang lahat tungkol sa pagsusuri at pagsasanay kung hindi dinala ni Jack ito up. Salamat sa pagpigil sa kuta, Jack. Sabi nila, minsan lang sila bumabalik sa base sa Cebu, si Jake na ang bahala sa mga bagay na iyon. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, nakangiting sagot ni Jake habang uminom siya ng isang malaking inumin ng beer. Bihira silang magsama-sama ng ganito. Para sa halos buong gabi ay puno na ang kanilang mga baso at nagiinuman sila nilalaman ng mga puso. Maya-maya pa ay kasama niya si Miranda sa club mga kaibigan. Naglalakad siya papunta sa lounge nang marinig niya ang malakas na tawa galing sa loob. Nang makitang nakabukas ang pinto, sumilip siya sa loob ng pinto. Bigla na lang naramdaman niya ang pagkantot ni Kingsley, pamilyar na profile. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung nandito si Kingsley, tiyak na nandito rin si Benjamin. Agad niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan, Hoy, ang aking tiyan ay hindi masyadong maganda ang pakiramdam. Sa palagay ko kailangan kong gumamit ng banyo. Kayong mga babae, ituloy mo na kung wala ako. Sige na, bilisan mo na. Isa sa mga kaibigan niya sumagot. Sa tuwing tumatawag ang kalikasan, ang mga batang babae ay palaging nahihiya na gamitin ang katabing banyo sa lounge. Dahil dito, hindi nila gaanong inisip, hinawakan ni Miranda ang kalagayan niya at nagtungo na lang sa kanilang kwarto. Hinintay ni Miranda na mawala na sila sa paningin, kumuha siya ng salamin at inayos ang kanyang buhok at makeup. Nang siya ay nasisiyahan sa kanyang hitsura, binuksan niya ang pinto ng silid ni Kingsley at pumasok. Bakit, kung hindi si Kingsley? Ano ang isang pagkakataon?
Binati niya si Kingsley na para bang sila ang pinakamatanda sa mga kaibigan, at pagkatapos ay hinalikan siya tumingin sa buong silid. Mga lalaki, lahat sila ay lalaki. Higit sa lahat, ang lahat ng mga kalalakihan na ito ay may perpektong pangangatawan. Kahit na wala sa kanila ang kasing gwapo ni Benjamin, sila pa rin napakagandang hitsura. Nako, at nandito rin si Mr. Bailey. Bumilis ang tibok ng puso ni Miranda nang mapansin niya Sean sa gitna ng mga lalaki. Sa hitsura nito, ang mga tagapagmana ng pinakaprestihiyosong pamilya ng Delmore ay nagtipon sa lounge na ito ngayong gabi. Hindi nag-aksaya ng panahon si Miranda sa pagbati kay Sean, Mister, ako si Miranda York. Hinawakan pa niya ang kanyang buhok sa kanyang balikat at ipinakita niya ang sa tingin niya ay ang pinakamagandang panig niya kay Sean. Napapikit si Sean. Tiningnan niya si Kingsley, tanging upang makita ang huli na nakasimangot na may walang pigil na paghamak sa kanyang mga mata. Nang makita na sina Miranda at Kingsley ay tila alam tinanong siya ni Sean ng tahasan, sino ka? Bahagyang nagsalita si Marian sa tanong niya pero ngumiti pa rin siya habang nagsasabing, ako ito, Miranda. Natutuwa akong tumakbo sa loob narito ka, Mr. Bailey. So, ito ba ay isang friendly na pagtitipon? Muli niyang tiningnan ang kwarto at medyo nagulat na lungkot siya nang hindi niya makita si Benjamin. Ang tunay niyang target ngayong gabi ay si Benjamin. Hanggang sa kanya nag-aalala siya lang ang lalaking karapat-dapat sa kanya. Samantala, magalang pero malayo ang ngiti ni Sean. Siya lumapit siya kay Kingsley habang nagtanong, kilala mo ba siya? Kabanata 1183. Ngumiti si Kingsley nang may pag-aalinlangan. Kilala niya ako, pero ako hindi ko siya kilala. Ang kanyang tinig ay hindi malakas o mahinahon. Gayunman, naririnig ito ng lahat ng tao sa pribadong silid, lalo na si Miranda. Parang isang sampal sa mukha ni Miranda, at naramdaman niya medyo nahihiya. Mr. Watts, itigil mo na ang pagbibiro. Nakilala namin ang bawat isa iba pang maraming beses bago. Kilala ka rin ng ate ko. Si Miranda ay walang pinili ko na lang si Erisa. Tuturuan ko si Erisa ng leksyon pagkatapos nanalo ako kay Benjamin. Akala ni Miranda ay kontrolado na niya ang lahat, bukod pa riyan, lubos siyang tiwala sa kanyang wishful thinking. Alam ni Ethan kung anong klaseng tao si Miranda. Siya napapikit ang kanyang mga mata sa kanya nang may pag-aalinlangan. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na itaas si Erisa? Ano ang isang walang hiya na babae? Hindi man lang kinilala ni Erisa si Regan bilang kanya ang ama ay nag-iisa si Miranda bilang kanyang kapatid na babae. Pinutol niya ang mga ugnayan sa kanila. Subalit parang si Marian ang nag-aalaga kay Erisa. Malapit na ako sa ate mo, pero ano ba ang may kinalaman ba iyan sa iyo? Bukod pa rito, wala ka ng relasyon Erisa. Bakit ka nagkukunwaring malapit ka sa amin? Hindi mo ba naramdaman masyado ka bang makapalang balat? Sumagot si Kingsley. Kitang-kita ni Kingsley ang ambisyosong tingin sa kanyang mga mata. Sa katunayan, marami na siyang nakitang katulad niya sa industriya ng entertainment. Napatingin si Miranda at tumingin parang gusto na niyang umiyak. Sinabi lang ni Erisa iyon dahil sa galit. Dumating ako dito binabati kita, sa pag-aakalang kaibigan mo ang aking kapatid na babae. Kaunti ang inaasahan ko na makikita mo ako bilang isang taong tulad nito, Mr. Watts. Ano ang isang mayabang na bastardo? Hintayin mo na lang si Benjamin. Tiyak na hihilingin ko sa kanya na turuan ka ng leksyon. Dapat mong kilalanin ako bilang babae ni Benjamin balang araw. Tuwang-tuwa si Miranda sa pag-iisip kung paano si Kingsley ipapakita niya ang kanyang paggalang sa hinaharap. Sa wakas ay nakuha na rin ni Sean ang larawan. Si Miranda ay si Erisa, kapatid na babae. Gayunpaman, siya ay lubos na nalilito. Sa kabila ng matagal na niyang pagkilala kay Erisa, ngayon ko lang siya narinig na nag-uusap tungkol sa kanyang pamilya. Marahil ay hindi siya malapit sa kanila. Nang maunawaan niya ang sitwasyon, uminom si Sean ng kanyang tahimik at nakikinig sa mga sagot ni Kingsley. Hindi iyon kinakailangan. Magiging maayos ang lahat tulad ng hanggat hindi ka nagpapakita sa harap namin. Sinisira mo lang ang kasiyahan. Kami ni hindi ko man lang nais na batiin ka. Binigyan ni Kingsley si Miranda ng isang mapang-akit na sulyap na ginawa siyang lubhang hindi komportable. Galit na galit si Miranda kaya namumula ang kanyang mga mata. Mr. Watts, bakit kailangan mong sabihin ang gayong masakit mga salita? Nandito lang ako para batiin ka. Wala na akong ibang intensyon. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, biglang nagkaroon ng ideya si Kingsley. Nagbibiro lang ako sa iyo kanina. Natakot ba ako sa iyo? Kung alam ni Erisa ang tungkol sa, kasi, papatayin niya ako dahil sa pag-aaway ko sa kanya.
Sumandal siya upang ibuhos isang baso ng alak ang kanyang sarili. Pasensya na ngayon lang. Tatapusin ko ang alak na ito, ipahayag ang aking paghingi ng paumanhin. Binago ni Kingsley ang kanyang saloobin out of the blue. Siya ay humihingi ng paumanhin at lampas sa magiliw. Akala ni Miranda ay totoo ang ibig niyang sabihin. Umupo sina Sean, Jack, at Ethan sa tabi para mag-enjoy sa palabas. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa ni Kingsley. Huwag mag-alala. Nang makita na natapos na ni Kingsley ang kahit na walang pag-aalinlangan, masigurado si Miranda na siya ay talagang nagbibiro sa kanya kanina. Bihira na lang kaming magkita sa club na ito. Halika dito. Uminom ka na lang sa amin. Sige na at mag-order ka na lang ng gusto mo. Tumayo si Kingsley at hinayla si Miranda na umupo sa pagitan nila. Pagkatapos ay ibinuhos din niya ito ng isang baso ng alak. Naghihintay pa rin sa akin ang mga kaibigan ko. Inilagay ni Miranda sa isang madilim na puso, napapagod siya sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa grupo ng mga tagapagmana, ang kanyang mga kaibigan ay wala. Wala siyang pakialam na iiwan ang kanyang mga kaibigan para sa kapakanan ng mga tagapagmana na ito. Hanggang sa makilala niya si Kingsley at Sean, hindi na magiging problema ang pagiging malapit kay Benjamin. Oh, may mga kaibigan ka ba? Narinig ni Kingsley ang isang medyo nabigo. Bakit hindi mo isama ang mga kaibigan mo? Ito ay magiging mas masaya, marami pang tao. Mungkahi niya sa susunod na segundo. Nawala ng salita si Miranda. Kabanata 1184. Kinailangan niya ng maraming pagsisikap upang makipag-ugnay sa kanya Kingsley at ang iba pa. Paano niya mapapanood ang kanyang mga kaibigan para makilala sila? Kung sila ay dumating at ninakaw ang kanyang pansin, hindi ba't walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap? Nasa trabaho ang kanyang ego. Natatakot siya na baka mamatay ang kanyang mga kaibigan, sinira ang kanyang plano. Nakahanap si Miranda ng dahilan para tanggihan si Kingsley. Sir Watts, isa sa mga kaibigan ko ang pupunta magmungkahi ngayon. Kahit na ang kwarto ay pinalamutian na, kaya ito ay mas mahusay na nakakahiya naman sa kanila na sumama sa amin. Hinawakan ni Kingsley ang kanyang mga labi. Nagtatanong lang siya mas maaga. Nakikita ko, huwag mo silang tawagan, kung gayon. Kung masira ang plano para sa panukala dahil sa akin, sa huli ay makakaramdam ako ng pagkakasala. Halika, uminom tayo. Binuhos ni Kingsley si Miranda ng isang buong baso ng alak at ibinigay ito sa kanya. Pwede ka bang uminom? Oo. Kinuha ito ni Miranda nang hindi man lang nag-abala, bigyan ito ng kaunting pag-iisip. Tiningnan sila ni Kuya Germs at lahat ng tao lumapit siya para sa isang toast. Lahat sila ay isang grupo ng mga matitigas na lalaki. Sa halip na kahit ano pa ang mangyari ay ininom na nila ang inumin. Lasing na si Miranda bago si Ethan at maya-maya pa ay lumipat na si Jake. Pwede ka pa bang uminom? Isang pahiwatig ng tuso ang kumikislap sa kanyang mga mata. Siyempre, sa pag-aaklas ng amoy ng kanyang katawan, naramdaman ni Miranda ang mabilis na tibok ng kanyang puso, at lalo pang namumula ang kanyang mukha. Habang tinitingnan niya kung gaano siya kahirap na paligayahin ng mga ito, napabuntong hininga si Kingsley sa kanyang puso. Ngayong araw na ito, ang babaeng ito ay nag-iisa sa pag-aaral, turuan mo siya ng leksyon para kay Erisa. Dito, ibinuhos ni Kingsley kay Miranda ang isa pang baso na may halong iba't ibang uri ng matigas na alak. Nais ni Miranda na sumama sa kanila. Sa makatuwid, sa kabila ng pagiging lasing, determinado siyang makalusot. Mag-ingat ka ng kaunti, huwag kang mag-alala, sabi ni Sean, sabi ni Kingsley. Huwag kang mag-alala. Tiningnan siya ni Kingsley at hinayaan na lang niya si Miranda na uminom. Matapos uminom ng ilang baso ng matigas na alak, sa wakas ay hindi na ito nakatiis pa ni Miranda. Dumiretso siya sa mesa. Nagpakawala si Kingsley ng isang panlalait na tawa. Mr. Watts, paano natin siya haharapin? Tanong ni Ethan. Nandito kami ngayon para mag-enjoy. Ang pagkakaroon niya rito ay nakakasira lamang ang kasiyahan. Kung hindi dahil gusto ni Kingsley na mag-set up si Miranda ay tumayo ka, sana ay hiniling ni Ethan na ihagis siya. Palabas, ibalik mo na lang siya sa private room niya. Kingsley wala siyang pakialam sa kanyang kaligtasan. Kung may masamang mangyari sa kanya, siya lang ang sisihin ng sarili mo para dito. Ang lugar ay pag-aari ni Kingsley, kaya hindi ito mahirap malaman kung sino ang kasama ni Miranda. Matapos tanungin ng manager, si Ethan nalaman ko ang pribadong silid na kinaroroonan ni Miranda kanina. Inutusan ni Ethan ang isang tao na iwanan si Miranda sa pintuan ng ang pribadong silid na iyon at lumakad palayo pagkatapos kumatok. Nang marinig ng mga tao sa loob ng silid ang isang babae ang lumapit at binuksan ang pinto.
Nakikita na ang lasing na nakahiga ang sahig ay Miranda, ang babae ay napangiti na may panlalait na may isang balak sa kanyang isipan. Siya hindi ko mapigilan si Miranda at matagal na niyang gustong turuan ng leksyon ang huli para sa kanya nakikipaglaban sa lalaki na kasama niya. Di, uminom, sigaw ni Miranda. Nagkunwaring mabait ang babae at tinulungan si Miranda pataas. Ihahatid kita sa kwarto. I'm so happy to know you. Sa loob ng isang taon na ang nakalipas pwede pa rin akong uminom. Sinundan ni Miranda ang babae, hindi niya alam na kinukuha ng babae malayo siya sa club. Dinala ng babae si Miranda sa kalapit na hotel. Buong magdamag na nanatili sa club si Kingsley at ang iba pa sa katunayan, nasisiyahan sila sa kanilang mga puso. Ano man ang nangyari sa pagitan nila at si Miranda kanina ay konting interlude lang. Tuldok, sa ospital, agad na nagising si Erisa nakatulog na si Benjamin. Nakaupo lang siya nang idilat niya ang kanyang mga mata at agad siyang sinuportahan. Honey, anong gusto mong gawin? Gusto kong gumamit ng banyo. Hinawakan siya ni Eris sa mga mata, medyo nalilibyugan ang mga mata. Ilang sandali pa ay hindi niya alam kung nasaan siya. Nang makita niyang nalilito siya, diretso si Benjamin dinala siya sa banyo. Matapos ang pag-alis ni Erisa, bahagyang mas lalo pang naramdaman masigla. Nakahiga siya sa kama, naramdaman niyang lumalaki ang kanyang tiyan. Anong oras na ngayon? Sa pagtitipid ng isang sulyap sa kanyang relo, sumagot si Benjamin, 12:00 na ng gabi. Napatingin sa kanya si Erisa na may kaawa-awang pagtingin. Ngumiti si Benjamin. Ano ang problema? Medyo nagugutom ako. Kabanata 1185. Ano ang gusto mong kainin? Kukuha ako ng isang tao na aalis at bilhin ito. Umupo si Benjamin at palabas na sana para tanungin ang mga bodyguard na bumili ng pagkain. Tara na, tignan mo na lang kung may gusto ka kumain sa paligid ng ospital. Lahat ng bagay ay gagawin, sabi ni Erisa pagkatapos ng ilang sandali pag-iisip. Pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong at ipinasok sa loob. Pagkatapos ay lumabas siya para inutusan ng mga bodyguard na bumili ng pagkain. Maging mabilis, bilhin ang mga bagong lutong na ito. Sabihin sa kanila na ang mga ito ay para sa isang buntis na babae, diin ni Benjamin habang nag-aalala siya na hindi sapat ang atensyon ng bodyguard at baka may bilhin si Eris sa hindi ako makakain. Tandaan, Mr. Graham, nagmamadali ang bodyguard bumili ako ng hapunan. Nang makapasok na si Benjamin, tumigil sandali siya at tinanong ang isa pang bodyguard, bumalik na ba si Sean? Hindi ko siya nakita, sinabi ni Mr. Bailey na gagawin niya dalhin mo kami ng hapunan. Sa palagay ko hindi pa siya bumabalik, ulat ng bodyguard. Naghihintay pa rin sila ng kanilang hapunan. Ito ay hating gabi na at hindi pa rin bumabalik si Sean. Ang mga bodyguard halos malungkot sila nang makita ang mga larawan ng masarap na pagkain na ipinadala sa kanila. Sean at ang tila hindi nababalik ang pahinga sa lalong madaling panahon. Tawagin mo si Miguel at sabihin mo sa kanya na bumili ka ng hapunan para sa iyo guys masyadong. Matapos sabihin iyon, bumalik si Benjamin sa ang ward. Gising pa rin si Erisa. Nais mo bang magkaroon ng ilang tubig? Matagal bago makabalik si Miguel. Ibinuhos ni Benjamin isang basong tubig ang kanyang nararamdaman. Okay lang. Hihintayin ko na lang ang pagkain. Nakahiga si Erisa na patingin siya sa kama at nakatuon ang kanyang mga mata kay Benjamin. Nang makita niya kung gaano siya masunurin, ngumiti si Benjamin mahina. Habang nakahiga sa kama ay dahan-dahan siyang uminom ng tubig. Habang pinagmamasdan siya ni Erisa na umiinom ng tubig, nilunok ang kanyang laway ng walang malay. Habang nakatingin sa kanya si Benjamin, may kaunting kagalakan kumikislap sa kanyang mga mata. Gutom ka na ba? Ngumiti si Erisa. Lumaki na ang tiyan ko. Habang pinipisil ang kanyang mukha, marahang inaliw siya ni Benjamin. Gusto mo munang kumain ng prutas. Umiling si Erisa. Gutom na gutom ako kung kakain ako prutas. Maghihintay na lang ako. Tinawagan ni Benjamin si Miguel para hikayatin siyang maging mas mabilis. Sa pagkakataong iyon, nakalabas lang ng ospital si Miguel at naghanap ng mga restaurant na bukas pa rin. Matapos hikayatin ni Benjamin, agad na tumakbo si Miguel sa ibabaw at umorder ng seafood aglio e olio, manok, bolognese pasta, at ilang inihaw na pakpak ng manok. Mangyaring maging mas mabilis, lutuin muna ang seafood aglio e olio at chicken bolognese pasta. Babalik ako at kukunin ko ang inihaw na mga pakpak ng manok mamaya. Nakuha mo na. Inihanda ng tagaluto ang parehong pasta sa parehong oras. Sa makatuwid, kapag ang manok bolognese pasta ay tapos na, ang seafood aglio e olio ay halos tapos din.
Binayaran ni Miguel ang pagkain at bumalik sa ospital sa isang pagmamadali. Matapos sabihin kay Pedro na ipadala ang pagkain sa ward, bumalik siya sa lugar na iyon para maghintay ng inihaw na pakpak ng manok. Mr. Graham, nag-order na si Miguel ng inihaw chicken wings, pero hindi pa tapos ang mga ito. Mrs. Clara, pwede po ba kayong mag-apply ng mga ito una? Sabi ni Pedro. Ngumiti si Erisa. Alam ni Miguel ang taste ko. Salamat. Umalis na si Pedro matapos ihanda ang pagkain. Habang tinitingnan ang mga pansit, tinanong ni Benjamin, may mga seafood aglio e olio at chicken bolognese pasta. Alin ang gusto mo? Hayaan mo akong makita. Napatingin si Erisa at naramdaman niya na gusto niyang kainin ang dalawa. Sa pag-iisip na nahihirapan siyang pumili, ngumiti si Benjamin at inilagay ang mga ito sa maliit na hapagkainan. Kainin mo na lang silang dalawa. Hindi ka ba kumakain? Napatingin sa kanya si Erisa. Hindi ako nagugutom. Kainin mo muna. Kung hindi mo matapos, kakainin ko ito mamaya. Kapag narinig ng iba ang sinabi ni Benjamin, pupunta sila maging labis na humanga sa kanya. Noong panahong iyon, hindi man lang kumakain si Benjamin ng anumang bagay na tulad nito, ewan ko ba, yung mga natitira pa ng iba. Natawa si Erisa. Pagkatapos ng ilang mga bibig na may maliit na suso ang napili ng mga tagahanga, a chicken bolognese pasta. She felt that it was a bit oily, so she didn't ipagpatuloy mo ang pagkain nito. Kakainin ko ang aglio e olio. Maaari mong makuha ito. Masarap ang lasa ng aglio e olio na may ilang mga karagdagang sangkap sa loob nito. Idinagdag ito ng balsamic vinegar, kaya ito ay isang maliit na maasim. Sa kasamaang palad, walang chili flakes. Mas maganda sana kung may mga chili flakes sa loob nito. Nag-enjoy naman si Benjamin. Mahilig ka ba sa maanghang na pagkain ngayon? Ngumiti si Erisa. Marahil ay nagbago na ang kanyang panlasa kaunti lang pagkatapos ng pagbubuntis. Kumakain ako ng simple at bland na pagkain sa bawat araw. Kailangan ko ng maanghang na pagkain para magkaroon ng ganang kumain. Kung gusto mo, pwede ko nang ibalik si Miguel para sa iyo. Hinalikan siya ni Benjamin. Agad niyang tinawagan si Miguel para ibalik ang isang bote ng chili flakes. Kabanata 1186. Maya-maya pa ay bumalik na si Miguel dala ang bote ng chili flakes. Sapat na ito para kumain para sa isang pagkain. Mrs. Graham, ang iyong chili flakes. Binigay sa kanya ni Miguel, hinawakan muna niya ang bote bago panasan ang pawis sa kanyang ulo. Salamat, Miguel. Dito, panasan mo na ang pawis mo. Iniabot sa kanya ni Erisa ang isang piraso ng tisyo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pagkuha ng tisyo, nakaramdam ng pagkabalisa si Miguel. Kinuha niya ang hapunan at inilagay sa bedside table. Nag-order din ako ng mga inihaw na pakpak ng manok. Tangkilikin ang mga ito kasama si Mr. Graham, Mrs. Graham. Sige, tumango si Erisa na nakangiti. Kumuha ng ilang kasama mo si Pedro. Nandito na po kami, Mrs. Graham. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay, ipinakita niya sa kanya ang kanilang hapunan. Napatingin si Benjamin kay Miguel, at sinabihan siya na tumigil ka na sa pagsasalita. Maaari ka nang umalis ngayon. Nang salubungin ni Miguel ang matalim na tingin ni Benjamin, nang inig siya, dali-dali siyang umalis at umalis ng kwarto. Oh, ang aking. Madali nang magselo si Mr. Graham. Sa mahabang mukha, tiningnan ni Benjamin ang inihaw na chicken wing at naisip na masarap ang hitsura nila. Sa pagtingin kay Benjamin, idinagdag ni Erisa ang mga chili flakes. Sabi ni Ay de las Alas, gusto mo ba ng isang chili? Hindi. Inalis niya ang inihaw na pakpak ng manok at pinakain siya gamit ang tinidor. Panipi, tandang padamdam panipi, sabi niya, nagniningning ang kanyang mukha. Mabagal ka, mainit ito. Ang kanyang ekspresyon ay lampas magiliw. Oo, kainin mo rin ito. Napakasarap nito. Erisa, hindi ito sapat. Ngumiti siya at sinabing, gusto ko higit pa. Ngumiti si Benjamin. Habang kumukuha ng pakpak ng manok, siya biro niya, kakainin ko muna to. Nang makita niya si Erisa na nilunok ang kanyang laway habang tinitingnan niya ang pagtutulak ng pakpak ng manok sa kanyang bibig, nag-enjoy siya. Siya binaligtad niya ang kanyang tinidor at sa halip ay pinakain siya. Tuwang-tuwa si Erisa. Napakaganda niya kaya ito nahihirapan siyang alisin ang paningin nito sa kanya. Salamat, mahal. Nang marinig niya ang kanyang malambot at matamis na tinig, naramdaman ni Benjamin ang kanyang natutunaw ang puso. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakain sa kanyang mga pakpak ng manok. Matapos ang 4 na pagkain nito, kinain niya ang kanyang aglio e olio. Talagang naging mas masarap ito pagkatapos idagdag ang mga chili flakes.
Punong-puno siya ng papuri. Nakangiti, kinuha ni Benjamin ang manok na bolognese, umupo siya sa tabi ng kama para kumain kasama siya. Mahal, may 2 pakpak ng manok. Kunin natin isa bawat isa. Kinuha ni Eresa ang mga pakpak ng manok at ibinigay ang isa sa Benjamin. Pagkatapos ay sinimulan niyang kainin ang kanyang pagkain. Tinapos niya ang halos lahat ng hapunan. Si Benjamin lang ang may kaunti. Samantala, sina Miguel at Pedro ay kumakain din ng kanilang hapunan sa labas ng ward. Tanong ni Miguel, sa palagay mo ba ay gagawin ni Mr. Bailey magdala pa rin ba sa amin ng hapunan? Sa palagay ko hindi. Hindi pa nga siya bumabalik hanggang sa ngayon. Tiyak na nahulaan ni Mr. Graham na hindi siya babalik ng mabilis, iyon ang dahilan kung bakit siya sinabi niya sa iyo na bumili ka ng hapunan, sagot ni Pedro. Magising ba sila buong magdamag? Si Miguel ay nagulat, mahirap sabihin. Bumalik na si Mr. Jack. Dapat silang magkaroon ng isang mahusay na oras. Panipi, ipinakita nila ang kanilang mga larawan kanina. Ipagmalaki natin sa amin din. Sabi ni Miguel. Dahil sa sobrang tuwa, hinimok ni Oliver si Miguel na gawin ito ng mas mabilis. Dapat ay kumuha ka ng ilang mga larawan bago ibigay kay Mrs. Graham ang hapunan. Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang maramdaman niya ang bahagyang nagsisisi. Oo, paano ko makakalimutan iyon? Ngayon lang, Mr. Graham, hinikayat niya akong bumili ng mga chili flakes. Nagmamadali akong bumalik, kaya hindi ko kumuha ng anumang mga larawan. Kunin mo na lang sa susunod. Hayaan silang mainggit sa amin. Sumagot si Miguel, oo, hindi naman mas mababa ang hapunan natin kaysa sa kanila. Binili ko pa ito, tumawa siya, mga pakpak ng manok. Habang nakaupo sila sa pintuan, masaya silang nag-enjoy kinakain ang mga pakpak ng manok. Walang beer, mahinang bulong ni Pedro. Natawa si Miguel, kami ay nasa tungkulin. Hindi tayo pwedeng uminom serbesa. Totoo iyan. Direktang nakaupo si Pedro na naka-cross-leg habang kinakain ang mga pakpak ng manok at kinakain ng pasta. Sa loob ng kwarto, naririnig ni Benjamin ang kanilang pag-uusap malinaw. Hinawakan niya ang mga sulok ng kanyang mga labi. Kabanata 1187. Bakit ka tumawa? Nagtatakang tanong ni Eresa. Lalong lumakas ang ngiti ni Benjamin. Si Miguel at si Pedro ay kumakain din ng chicken wings. Kumuha pa sila ng mga litrato para ipagmalaki ito sa iba. Gulat na titingnan siya ni Eresa ng kakaibang tingin. Paano alam mo ba? Hindi rin niya nakita ang cellphone niya. Itinaas niya ang kanyang mga kilay, at nag-sign up sa pintuan. Hindi maaaring naririnig mo ba ang pag-uusap nila sa labas? Wala namang narinig na boses si Eresa. Ganyan ang pandinig mo mabuti. Buong pagmamalaki na tumango si Benjamin. Gaano man ito kalambing, naririnig ko pa rin ito. Kumunat ang noo ni Eresa. Hindi siya makapaniwala na siya naririnig niya ang pag-uusap tungkol sa kanyang puso. Habang nakatingin siya sa kanya, nagtanong siya ng mahina, nagmumura ka ba sa loob ko? Hindi nakapagsalita si Eresa. Hindi ka ba maaaring maging ganoon matalim? Ngumiti siya ng tupa. Pinupuri kita. Baka walang makakatalo sa iyo sa ganitong kasanayan. Dapat matulog ka na ngayon. Hinawakan niya ang ulo nito. Hinawakan niya ang kanyang mga mata mula sa hapagkainan, sabi niya, halika na sa mesa, mahal. Nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng mahal ng maraming beses na ginawa niya masaya siya. Gagawin agad ito ng mahal mo. Benjamin agad na inalis ang dining table mula sa kama. Namula si Eresa, nang maalis na ang mesa, humiga para matulog. Tinapos ni Benjamin ang natitirang hapunan. Pagkatapos ng paglilinis tumayo siya at nagsipilyo ng ngipin, natulog na siya. Sa kabila ng pagtulog ay nakasandal pa rin si Eresa. Lumapit si Benjamin habang nakahiga sa kama. Hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig, inayos niya ang kumot para sa kanya. Kinabukasan, nagising si Miranda at nakita niya ang isang natutulog siya sa tabi niya, natatakot siya sa kanyang pag-iisip. Sino ka? Bulalas niya. Miss, ang lalaki ay isang mapang-akit na pulubi. Naramdaman niya may sakit na nakikita ang kanyang malalaswang titig sa kanya. Sampal. Hinawakan ni Miranda ang kanyang mukha at sumigaw sa luha, tumahimik ka. Dadalhin kita sa bilangguan. Hindi siya makapaniwala na nakipagtalik siya isang taong kasing baba niya. Pakiramdam na hindi komportable ang lahat, hinailan niya ang hinawakan niya ito at hinawakan ito sa kanyang katawan. Habang nagmamadali sa pag-aayos, inilagay ang mga damit sa sahig at isinuot ang mga ito, binuksan ng isang grupo ang pinto ng mga reporter. Abala sila sa pagkuha ng mga larawan ng sitwasyon sa loob ng silid.
Habang hawak ang damit, hinarang ni Miranda ang kanyang mukha gamit ang kanyang isa pang kamay. Tumigil ka, itigil mo na ang pagkuha ng mga larawan. Hindi siya kasing bilis ng mga reporters. Ang kanyang malinaw na makikita ang mukha sa mga larawan. Sa paghusga mula sa gulo sa kama at sa amoy ng isda na lumulutang sa hangin, malalaman ng mga matatanda ang nangyari sa loob ng silid. Matapos ang pagkuha ng mga larawan, ang mga reporter ay hindi umikot pa siya sa kwarto at umalis. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa pagtulog ni Miranda sa isang hotel na may isang pulubi sa isang hotel na kumalat na parang apoy sa internet at ginawa ito sa ang trending list. Nagulat ang mga netizens nang makita ang balita sa umaga. Nagtataka sila kung gaano siya nauuhaw kasarian. Dali-daling umuwi si Miranda nang makalabas na ng hotel. Habang naglalakad, hindi niya maintindihan kung paano siya napunta sa kwarto na iyon tao. Uminom siya ng sobra kahapon. Sa pag-aakalang isang pulubi ang kumuha sa kanya pagkabirhen, sama ng loob at puot ang bumabalot sa kanya. Hindi nagtagal, unti-unti siyang naging malinaw. Kingsley siguro sadyang nalasing ako. Galit na galit at galit si Miranda. Gayunman, siya hindi ko kayang masaktan ng isang tulad ni Kingsley. Kaya't inilagay niya ang lahat ng kasalanan sa Erisa. Kung hindi dahil kay Erisa, hindi sana ginawa ni Kingsley. Nasa kanya, Erisa, maghintay lamang at makita. Pag-uwi ni Miranda, nakita niya ang bahay nila punong-puno ng mga reporter ang pagpasok sa bahay. Kaya't hindi magawa ni Regan at ng kanyang asawa lumabas pa ng bahay at pumasok sa trabaho. Sa katunayan, masyado silang nahihiya lumabas ng bahay. Nang makita si Miranda na nagkukubli mula sa gilid ng pintuan, galit na galit si Regan at sinampal ng husto ang kanyang mukha. Bastard! Tingnan mo ang ginawa mo. Ikaw ay napahiya ako sa puso. Kumunat ang noo ni Regan. Pinaputukan niya ang mga dagger sa si Miranda, walang ibang hangad kundi patayin siya doon at pagkatapos. Kabanata 1188. Matapos ang nangyari kay Miranda, hindi siya nag-aaliw, pero sinampal din siya ng kanyang ama. Sa sobrang lungkot niya, nagsalita siya, sa palagay mo ba ay gusto ko upang mawalan ka ng mukha? Lahat ng ito ay dahil sa iyong anak na babae. Ay tatay ko pa rin ba? Paano mo ako masisisi kung hindi mo naiintindihan ang sitwasyon? Ano ang mali kong ginawa? Hindi ka man lang nagsisisi. Sinasabi mo ba iyan tama ba ang ginawa mo sa pagtulog na may kasamang pulubi? Gaano ka kasuklam-suklam sa paggawa ng isang bagay na walang kahihiyan? Hindi kita pinalaki para makipagtalik sa isang pulubi. Gusto na naman siyang sampelan ni Regan ngunit pinigilan siya ni Heather. Si Ryan, malinaw na na-frame na ng iba si Mira. Alamin muna natin kung ano ang nangyari bago mo siya paawayin. Mira, ipaliwanag sa ang iyong ama mabilis. Si Erisa ba ang nag-set up sa iyo? Tiyak na hahanapin ko ang hustisya ikaw. Mabangis ang titig ni Heather. Lahat siya ay sinisingil nang marinig niyang binanggit ni Miranda si Erisa kanina. Paano maglakas loob ang babaeng iyon na makahanap ng taong makikinabang ng aking anak na babae? Hindi ko siya pababayaan. Wala naman akong ginawang masama. Si Erisa ang binalak laban sa akin. Napaungon si Miranda habang umaakyat sa hagdanan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalungkot ang naramdaman ni Erisa nang paninirang puri siya ng mga ito. Ngunit hindi lamang siya naawa sa kanya si Erisa, pero mas lalo pa siyang nagalit kay Erisa. Lahat ng ito ay dahil kay Erisa. Tiyak na alam niya iyon sinubukan kong lumapit kay Benjamin, at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Kingsley na harapin sa akin. Ngayong hindi na ako virgin, hindi na siya makukuha ni Benjamin. Tumingin pa sa akin. Nag-aalala si Miranda na baka tapusin na ang kanyang buhay. Umakyat si Heather sa itaas para tingnan siya. Nang makita ni Edward ang pag-iyak ng kanyang anak na babae sa kanyang mukha at sa kalagayan na kinaroroonan niya, nakaramdam siya ng pagkabalisa at sama ng loob. Mira, hihingi ako ng hustisya para sa iyo. Haharapin ko ang bitch na iyon ngayon. Magpahinga muna sa bahay. Huwag ka nang lumabas sa ngayon. Ma'am, nakainom po ako kahapon. Hindi ko na maalala kahit ano. Paggising ko kaninang umaga ay napansin ko lang ang pulubi, at pagkatapos ay nagmamadali ang mga reporter sa loob. Hinawakan ni Miranda ang kanyang sarili sa mga bisig ni Heather at umiiyak kaawa-awa. Dahil ang bitch na iyon ay may nervyos ng bakal upang itakda ka, huwag kang mag-alala, hindi ko siya bibigyan ng magandang panahon. Inaliw siya ni Heather. Isang bakas ng kalupitan ang kumikislap sa kanyang mga mata. Inay, ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko ipapakita ang aking mukha sa hinaharap? Ito ay kaya nakakahiya.
Sa lahat ng tao, ito ay isang pulubi na kasama ko sa pagtulog. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Miranda ang lubos na nasusuklam. Hanggang sa matagal na siyang inaliw ni Heather sa wakas ay kumalma na rin si Miranda. Nag-aalala ako na baka may magawa si Miranda Hangal, inatasan ni Heather ang isang kasambahay na bantayan si Miranda. Galit na nagpunta si Heather sa Graham Group para hanapin ang si Erisa ay pinigilan ng mga security guard sa pasukan. Gusto kong makita ang batang iyon, Erisa York. Nang marinig niya ang pagmumura nito sa asawa ng kanilang CEO, ang mga gwardya syempre hindi siya pakikitungo ng maayos, buzz off. Hindi lahat ng tao ay makakakita ng ating mga katangian asawa. Nawala ng balanse si Heather. Napatigil siya at nahulog ang lupa. Galit na galit siya at sinalakay ang mga gwardya. Ang mga security guard ng Graham Group ay pawang mga bodyguard. Hindi gaanong nasasaktan ang kanyang mga mabangis na gasgas. Kapag hindi ka umalis, tatawag na lang tayo ng pulis. Nagbabala naman ang hepe ng mga security guards. Gawin mo ito, hindi ako natatakot sa iyo. Gusto kong aidmande si Erisa sa paggamit ng mga maruruming trick para magplano laban sa anak ko. Gusto kong magdusa siya, na natulog na si Bitch sa napakaraming lalaki noong siya ay menor de edad. Nanganak pa nga siya sa mga illegitimate children. Karapat-dapat ba ang isang babae na maging asawa ng iyong CEO? Ang iyong tiyak na walang ideya ang CEO tungkol sa kung gaano magulo ang kanyang personal na buhay. Hinalikan ni Heather si Erisa ng malakas na tinig. Maraming lumapit ang mga tao para tingnan ang sitwasyon. Lumapit ang bodyguard para pigilan siya. Anong kalokohan ang tinutukoy mo? Paano ka maglakas loob na paninirang puri kay Mrs. Graham? Si Ginang. Mabait na babae si Graham, pag-amin niya. May tumawag kay Ethan. Nang marinig ni Ethan ang nangyari dahil dito, nagmamadali siyang bumaba para harapin ito. May nervyos ka dyan. Hindi lamang ikaw sinisira mo rin ang reputasyon ni Mrs. Graham, sinisira mo rin ang reputasyon niya. Pupunta ka sa sinampahan ng kaso para sa paninirang puri. Itatapon ka sa likod ng mga rehas. Nagpanik si Heather. Hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili. Nagsasabi ako ng totoo. Dalhin mo na lang siya sa presinto. Ang titi ni Ethan ay matalim. Siya ay pagpunta sa harapin ito ng personal. Kabanata 1189. Hindi lamang nabigo si Heather na baguhin ang sitwasyon, inaresto pa nga siya sa presinto. Alam ni Ethan na na-hospital si Erisa kaya hindi na siya naglakas loob na ipaalam sa huli ang nangyari. Iniulat lamang niya ang nangyari kay Benjamin. Sabihin sa abogado na sundin ang pamamaraan at pindutin ang singil sa kanya. Kumulog si Benjamin. Tinanong ito ni Heather nang iinsulto niya si Erisa sa ang pagpasok ng kumpanya. Napatingin si Erisa kay Benjamin. Sino ang tumawid sa kanya? Hindi niya naririnig ang usapan sa telepono. Kaya siya hinintay niya si Benjamin na tapusin ang tawag at nagtanong, "Darling, ano ang problema?" Nag-atubili si Benjamin na sagutin ang kanyang tanong. Siya kinain na lang niya ang breakfast niya dahil ayaw niyang makaapekto sa mood niya. Alam ni Erisa na ayaw niyang magsalita at naintindihan niya na hindi siya makakarating sa kahit saan para magtanong. Habang kinakain niya ito tahimik na nag-almusal, tumawag ang mga bata. Binati siya ng mga bata at tinawagan sila ng video ilang sandali pa bago natapos ang tawag. Agad na nagtungo sa eskwelahan ng mga bata pagkatapos na. Parang nag-e-enjoy sila sa pag-aayos ang lugar ni Kingsley. Natawa si Erisa habang kinakausap si Benjamin. Ang mga matatanda ng pamilya Watts ay nagmamahal sa kanila. Sila halos kapareho lang sila ni Papa. Hindi nag-aalala si Benjamin na ang mga bata ay tretuhin ng hindi maganda. Napakarami ng relasyon ng pamilya Watts mas simple kaysa sa pamilya Graham. Hindi katulad ng huli, na punong-puno ng maruming mga plano at malilim na mga plot. Tuwang-tuwa naman si Erisa. Sila ay umangkop ng maayos saan man sila pumunta. Erisa, napanood mo na ba ang balita? Miranda ay kaya kasuklam-suklam. Sabik na sabik si Kingsley sa chismis nang malaman niyang may nangyari kay Miranda. Pero hindi niya akalain na magiging ganito pala ka-sexy ang dalawa. Napabuntong hininga si Benjamin dahil ayaw niyang mangyari ang balita na kakaapekto sa mood ni Erisa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang impormasyong itinatago niya para sa kanya buong umaga ay nalik sa pamamagitan ng blabbermouth, Kingsley. Napatingin si Erisa kay Kingsley. Nakatatapos lang dali-dali siyang pumasok sa kwarto at nagtanong, anong nangyayari? Napatingin si Kingsley sa mag-asawa. Ngumiti siya, napapikit siya nang makita niya ang babala ni Benjamin. Nang tumalikod si Kingsley at malapit nang sabi ni Erisa, "Mr. Watts, sabihin mo sa akin."
Bakit ka manok palabas? Nakakainis kapag sinabi mo ang mga bagay-bagay sa kalagitnaan. Sa isang tupa ng ngiti, sinilip ni Kingsley si Benjamin. Alam naman ni boss, bakit hindi mo siya tanungin? Agad na ipinasa ni Kingsley ang pera kay Benjamin. Malinaw na ayaw ni boss na malaman ito ni Erisa. Hahanapin ko ang problema kung ako sabihin mo sa kanya ang nangyari. Bangaling si Erisa kay Benjamin. Nang magkita ang kanilang mga mata, siya ay nakaramdam ako ng kaunting pagkakasala. Natatakot ako na baka makaapekto ito sa mood mo. Kaya naman hindi ko kayo ipinaalam, mabilis na paliwanag ni Benjamin. Nang makita kung paano kumilos si Benjamin, sinabi ni Kingsley panloob. Darating ang panahon na mawawala na si boss masyadong. Pinag-uusapan mo rin yan noong nasa loob ka pa ang telepono. Sa pagtingin kay Benjamin, nagpatuloy si Erisa at nagtanong tungkol sa ang pag-uusap niya sa telepono bago tumawag ang mga bata. Hindi, tiningnan siya ni Benjamin habang nagsasabi, maaaring dahil sa babaeng iyon na nagpunta ang kanyang ina sa Graham Group at naging dahilan isang kaguluhan. Ilang beses na siyang nagsalita ng masama kaya pinapante siya ni Ethan istasyon ng pulisya. Nanlaki ang mga mata ni Erisa. Nang hindi nagtanong, siya alam na kung ano ang mga insulto na ibinubuga ni Heather. Habang nasa bahay siya, nakikinig siya sa mga sumpa, pati na rin ang lahat ng uri ng paninirang puri at paratang. Mahusay na ginawa, pinuri ni Erisa si Ethan. Tuwang-tuwa si Benjamin nang makitang pumayag si Erisa kung ano ang ginawa niya. Paano ka ba maglakas loob na paninirang puri ng babaeng iyon? Hinayaan ko na lang ang abogado alagaan mo siya. Salamat, mahal. Ibigay mo na lang sa akin ang cellphone ko. Mabilis itong inilagay ni Benjamin sa kanyang nakaunat na kamay. Sabi ni Arsley, Erisa, noong tayo ay kagabi ay nagpunta si Miranda sa aming silid ng mag-isa at gusto kong maging malapit sa amin sa pamamagitan ng paggamit sa iyo bilang isang koneksyon. Hindi ba nakakatawa iyan? Hindi mo pa ba naputol ang relasyon sa kanila? Ni hindi man lang nawawalan ng kahulugan ang babaeng iyon ng kahihiyan. Siya ay kaya walang kahihiyan na siya ay hindi umalis. Panipi. Napatingin si Erisa kay Kingsley habang tumungo siya. Sa katunayan, ako pinutol mo na ang relasyon sa kanila. Naranasan ko na kung gaano kahihiyan ang mga ito, kawawa naman ang pamilya ng Pilipinas. Kabanata 1190. Nag-aaway pa nga siya sa pag-aartista na parang kung pinili ko siya. Nang mapagtanto ko na hindi ko siya kayang umalis, sinadya kong umalis, hinayaan mo siyang manatili at sinubukang uminom siya. Sino ang mag-aakala na siya ay umalis lahat ng out? Kusang loob niyang ininom ang lahat ng inumin ng walang pakialam mga kahihinatnan. Ikinwento ni Kingsley kay Erisa ang nangyari ng gabing iyon bago. Nagpunta si Erisa sa website, at hindi ito nagtagal bago niya nalaman na trending sa headline ang pangalan ni Miranda. Ito ay lubos na nasa trending list siya at tila hindi ito mawawala sa trend sa lalong madaling panahon. Nagulat si Erisa nang makita niya ang titulo. Kahit na si Miranda ay nasa ilalim ng hukay ng kanyang buhay, hindi naman siya magiging masyado sa puntong nagpunta siya para sa pulubi, di ba? Nang marinig niya ang sinabi ni Ryan ay napatingin siya sa kanya ang huli at mamulong, hindi kasangkot sa insidente ni Miranda, di ba? Kung makahanap si Kingsley ng isang tao na magbalak laban kay Miranda para sa akin, masama para sa kanya kung ilalantad ang katotohanan. Wala itong kinalaman sa akin. Huwag mag-alala, Erisa. Siya mismo ang nagdala nito sa kanyang sarili, sagot ni Kingsley habang nakaupo sa sofa na nakakrus ang kanyang mga binti. Napabuntong hininga si Erisa ng ginhawa. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol kay Heather kung hindi sila nasa likod nito. Masisisi lang ni Miranda ang kanyang sarili dahil hindi niya alam kung paano protektahan ang sarili niya. Nagplano sina Miranda at Heather, sa totoo lang, si Miranda na ang nahulog sa bitag ng isang tao. Siya sa wakas ay nakamit ko na ang isang. Tikman ang kanyang sariling gamot. Kapag nalasing ang babae, natatakot kami na may mangyayari sa kanya, at papanagutan niya kami. Sa makatuwid, ako humanap siya ng taong maghahatid sa kanya pabalik sa pribadong silid ng kanyang kaibigan. Nang mabasa ko ang kaninang umaga ay nagulat ako at nag-imbestiga sa mga larawan ng surveillance ng ang club. Haha, Erisa, alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Punong-puno ng kasiyahan ang matalim na titig ni Kingsley. Ako ay hindi sa likod ng insidente, kahit papaano. Kaya, ako ay isang chismis na bystander. Anong nalaman mo? Tanong ni Erisa. Napansin ko na nakatuon ang atensyon ni Erisa na patingin si Kingsley, Benjamin sa huli. Kung may gusto kang sabihin, basta sabihin mo ito. Bakit mo kami pinag-aawayan? Natawa naman si Ryan at nagpatuloy sa pag-aaral, sabi ni Ryan.
kasama niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya sa club. Isang babae ang tumulong sa kanya lumabas ng bahay at dinala siya sa kalapit na hotel. Hindi mahirap i-deduce dinala ng babae ang pulubi sa hotel sa susunod. Nakukuha lang niya ang nararapat sa kanya. Sa iyon sa totoo lang, dapat ay napag-alitan na si Miranda. Hulaan ko kung ano ang napupunta sa paligid ay dumarating sa paligid. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagpili ng maling kaibigan. Kung gayon, bakit nagpunta si Heather sa kumpanya para sampain, sa akin? Tanong ni Erisa, sa tingin ko, tila sinusubukan niyang ayusin ang score sa akin. Nalilito si Erisa, tiningnan ni Dennis si Benjamin at nagkibit balikat, gusto ko magtiwala sa boss para sa mga bagay na nangangailangan ng pag-iisip. Sinulyapan ni Benjamin si Kingsley bago binaling ang kanyang pumunta sa Erisa. Sabi nga ni Edward, ikaw na lang ang nag-aalaga sa kanya. Sino ang nag-udyok sa pag-atake kay Miranda? Nagpadala siya ng kaguluhan sa istasyon ng pulisya at isumbong ka sa pulis. Hindi nakapagsalita si Erisa. Bakit siya sinisisi lahat sa akin? Wala naman akong ginawang masama, kaya wala akong dapat ikatakot ng. Kahit na ang mga pulis ay dumating upang mangolekta ng ebidensya, hindi nila makikita ang anumang bagay tulad ng sa akin wala namang kinalaman sa kaso. Hindi naman nag-aalala si Erisa. Lumapit si Benjamin kay Kingsley at sinabing, ipadala yung mga pictures na nakukuha mo sa police station. Oo, boss. Matapos silang magpaalam, Kingsley tumayo siya at nagmamadaling magtungo sa istasyon ng pulisya. Marami na akong naririnig na chismis, at ngayon ay oras na para magtrabaho para kay boss. Pagkaalis ni Kingsley, 2 pulis ang lumapit sa hinanap ng ospital si Erisa. Dumating sila upang i-record ang isang maikling pahayag mula sa siya. Si Erisa ay na-hospital mula pa noong hapon noong nakaraang araw, at hindi na siya umalis pagkatapos nyon. Hindi rin siya nakikipag-ugnayan kaibigan ni Miranda. Malinaw na wala sa kanya ang kaso paglahok. Nang makita ni Erisa na nasa mabuting kalagayan ng dalawa, nakapagtala rin ang mga pulis ng pahayag para sa kasong kidnapping. Ibinigay ni Erisa lahat ng mga katanungan ng pulisya ay nagbibigay ng detalye sa lahat ng mga katanungan ng pulisya. Pasensya na sa pag-abala sa inyong dalawa. Kailangan mo pa rin ba asawa ko ba ang nag-aalaga sa kanya? Tanong ni Benjamin. Halos matapos na ang investigasyon ng mga pulis. Kami tapos na ang pagtatanong sa lahat ng gusto nating malaman. Magpahinga ka na ng maayos, Mrs. Graham. Kami tiyak na makakarating sa ilalim ng ito upang parusahan ang mga kidnappers at patunayan ang iyong kawalang muwang. Salamat, nakangiting sabi ni Erisa. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na iyon tulad ng inasikaso na ni Benjamin ang lahat ng kailangan niya ng atensyon.